Ezekiel Kabanata 8, Ezekiel 38, ang pagtawag kay Ezekiel at ang balumbon. Ang mga pangunahing sipay ay ang Ezekiel Kabanata 1, talata 15 at Kabanata 2, mga talata 8 hanggang 10. Basahin nato ng Ezekiel Kabanata 1, versikulo 15. Babasahin ko to para sa iyo. Maari kang sumunod kung gusto mo. At sinasabi nito, habang minamasdan ko ang mga nilalang na may buhay, narito may isang gulong sa lupa sa tabi ng mga nilalang na may buhay para sa bawat isa sa kanilang apat. At pagkatapos, Ezekiel Kabanata 2, mga talata 8 hanggang 10. Ngayon, ikaw na anak ng tao, pakinggan mo ang sinasabi ko sa imo. Huwag kayong maging mapanghimagsik na gaya ng mapanghimagsik na sambahayang iyon. Ibuka mo ang didig mo at kainin mo ang inibibigay ko sa iyo. Nang magkagayoy tumingin ako, at narito isang kamay ang nakaunat sa akin, at narito isang balumbon ang nasa loob nito. Nang ilatag niya ito sa harap ko, may nakasulat sa harap at likod, at nakasulat na doon ang mga panahoy, pagdadalamhati at daing. Kaya't ating isipin ang pagkatawag kay Ezekiel. Sa tingin ko, hayaan mo ako, hayaan ninyong bumaling ako sa Biblia. Ezekiel, sige, Ezekiel, Kabanata 1. Nakikita na naton ang mga pangitain, Ezekiel. Ipinakita ng Diyos kay Ezekiel ang mga pangitain. At tinatawag siya nito. Tinatawag niya ito para gawin ang trabaho niya. At ipinakita niya na pinag-aralan natin ang tungkol sa mga nilalang na may buhay at ang mga gulong noong nakaraang pagkakataon at ang larawan ng trono ng Diyos. At pagkatapos ay tinawag ng Diyos si Ezekiel upang gawin ang kanyang gawain. At sinasabi sa versikulo 25, at may isang tinig na nagmula sa itaas ng kalawakan na nasa ibabaw ng kanilang mga ulo. At sa tuwing sila ay tigil, ibinababa nila ang kanilang mga pakpak. Kaya may tinig na nagmumula sa langit at tinatawag niya si Ezekiel at hinihiling dito na gawin ang kayang gawain. At tatalata, Kabanata 2, talata 5, Ezekiel, Kabanata 2, versikulo 5. Si Idi, sabi niya tungkol sa kanila, makinig man sila o hindi, sapagkat sila'y mapanghimagsik na sambahayan. Malalaman nila na may isang propetang naaron sa gitna nila. Kaya sinasabi ng Diyos kay Ezekiel na humayo, magsalita sa mga taong ito ng Israel. At sa talatang 3 ay sinasabi, nang magkagayoy sinabi niya sa akin, anak ng tao, isinusugo kita sa mga anak ni Israel sa isang mapanghimagsik wabayan na naghimagsik laban sa akin. Sila at ang kanilang mga ninuno ay lumabag sa akin hanggang sa araw na ito. Ipinapadala kita sa biha. Sa kanila na mga anak na matigas ang ulo at matitigas ang ulo. At sasabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, sa panahong ito ng kabagabagan, sino ang maaaring tumugon sa tawag ng Diyos at magsasabi, narito ako Panginoon, at narito ako Panginoon, ay sa Ebreyo, at ang ibig sabihin ng iyo ay narito, narito, ako'y narito Diyos. Nandito ako, handang gawin ang trabaho mo. Kaya ipadala mo sa akin. At naniniwala ako na kailangan muna nating ipadala ang salitang ito sa ating mga sarili. Kailangan muna nating hayaang maipangaral ang salitang ito sa ating mga sarili. Kailangan nating hayaang maipangaral ang salitang ito sa ating mga pamilya, una sa atong simbahan. At mula roon ay lalaganap ito sa iba pang bahagi ng mundo. Kaya sinasabi ng Diyos kay Ezekiel ang tungkol sa espiritual na kalagayan ng mga Israelita at sinasabi niyang sila ay mga rebeldeng tao. Ezekiel 2:3 sabi nito, nang magkagayoy sinabi niya sa akin, anak ng tao, sinusugo kita sa mga anak ni Israel, sa isang mapanghimagsik na bayan na naghimagsik laban sa akin. Sila at ang kanilang mga ninuno ay nagtaksi laban sa akin hanggang sa araw na ito. Ang mga salitang rebelde at muling pagtatayo ay parehong marad sa Hebreo na nangangahulugang muling pagtatayo o pag-aalsa.
Ito ay tumutukoy sa rebelyong pampulitika na nagpapahiwatig na ang mga Israelita ay nagrebelde laban sa Diyos, ang kanilang hari, laban sa paghahari ng Diyos sa kanilang buhay. Tanungin nato ng atong mga sarili kung tayo ba ay naghihimagsik din laban sa pamamahala at soberanya ng Diyos sa atong mga buhay. Dahil sa Biblia ay mayroong pagkawasak at kaguluhan sa tuwing tinatanggihan ng mga tao ang soberanya ng Diyos bilang kanilang hari. Ang salitang ito ay kaguluhan o pagkawasak. Sa Hebreyo ay tovo, at ito ay lumilitaw sa Genesis Kabanata 1, talata 2. Genesis Kabanata 1, talata 2. Sinasabi nito na ang mundo ay walang anyo. Ang salitang walang anyo ay toho na nangangahulugang magulo o kaguluhan. Walang anyo. Ito ay parang kaparangan o kawalan sa diwa na parang isang bakanting bahay kung saan walang Panginoon, walang may-ari, parang isang bakanting lupain. Walang ilang na walang hardinero, walang mag-alaga, walang mamahala. Tumutukoy rin ito sa ating puso na hindi naglingkod sa Panginoon, walang Panginoon at walang hari. Kaya naman inilalarawan nito ang kalagayan ng puso kung saan pinatanggihan ng mga tao ang pakikialam ng Diyos, tinatanggihan ng mga tao ang pagdurusa, kapangyarihan at pamamahala ng Diyos sa kanilang buhay. At maari nating isipin ang iba't ibang panahon kung kailan tinanggihan ng mga tao ang pamamahala at ang soberana ng Diyos. Maali nating pag-isipan ang Genesis Kabanata 6. Hindi sinunod ang mga tao ang mga daan ng Diyos, kundi sinundan ang mga daan ng mundo at sila ay masasama. Maari nating pag-isipan ang mga hukom 21-25, tama ba? Ang panahon ng mga hukom ay tinapos at binuod bilang samara. Ginagawa lang ng mga tao ang anumang inaakala nilang mabuti sa kanilang paningin, sabi nila. At sinasabi nito dahil wala silang hari. Bakit? Dahil tinanggihan nila ang Diyos bilang kanilang hari. At sa tuwing may pagtanggi sa salita ng Diyos at sa Diyos bilang hari, sa soberanaya ng Diyos sa kanila, may kapahamakan. O sa madaling salita, sa ibang paraan ng pagsasabi nito, mayroong paghatol ng Diyos. Tingnan ang Genesis 1:2. Nagkaroon ng kaguluhan, nagkaroon og pagtanggi sa presensya ng Diyos at pagtanggi sa pamamahala ng Diyos sa kanila. Okay? Iyan ang ibig sabihin ng kaguluhan, ng kawalan ng anyo, kawalan. Ito ay walang laman na kawalan ng pamamahala ng Diyos. At bilang resulta, ang Diyos. Ang susunod na talata, Genesis Kabanata 1, talata 3, ay nagsabi ang Diyos, magkaroon ng liwanag. At nang naroon, nang dumating ang liwanag, siya ay paghuhukom para sa kadiliman. Dahil kapag dugal pa tong liwanag, kailangan lipulin ang kadiliman, kailangan mawala ang kadiliman. Kaya kapag dumating ang liwanag, may paghuhukom para sa kadiliman. Para sa mga nasa liwanag, ito ay kaligtasan. Para sa mga nagnanas na makapasok sa liwanag, ito ay kaligtasan. Ganon din sa panahon ni Noe, Genesis 6 at 7, di ba? Nang tinanggihan ng mga tao ang salita ng Diyos at ang soberanya ng Diyos. Magkakaroon ng paghuhukom sa buong mundo para sa mga naghahanda, para sa mga naghanda na tumanggap ng karunungan ng Diyos at alam ang gagawin sa panahong iyon. Panahon na ng kaligtasan, ang panahong kanilang hinihintay at inaabangan. Ngulit, nang dumating ang baha na iyon para sa mga hindi pa handa, ito ay paghuhukom. Ganon din noong panahon ng mga hukom. Ito ay nagpapatuloy hanggang sa panahon ng mga hari at sa huli, hinatulan ng Diyos ang Israel sa pamamagitan ng pagpapadala sa Babylonia. Kaya pag-isipan natin ito ng husto. Ang pagsusuri ng Diyos sa kanyang bayan noong panahong iyon. Sabi niya, sila ay mga rebelde. Ibig sabihin ay gusto nilang tanggihan ang aking pagkahari.
Kaya hinihiling niya kay Ezekiel na makipag-usap sa kanila upang sila ay magsisi. Namimiwala ako na tinatawag tayong ng Diyos ngayon at sinasabi niya sa atin na ipadala muna ang mensaheng ito sa ating mga sarili at sa ating mga tao. Pangalawa, ang paghatol ng Diyos sa espiritual na kalagayan ng mga Israelita, una ay ang pagiging rebelde. Pangalawa ay ang pagiging walang hiya at matigas ang puso. Ezekiel 2:4, isinusugo kita sa kanila na mga anak na matigas ang ulo at matitigas ang ulo, at sasabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Version ng NASB ang gamit ko. Ngunit, sinasabi ng KJV, sapagkat sila ay mga batang walang galang at matigas ang puso at sinusugo kanila sa kanila, at sasabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Mapangahas. Sa Hebreyo, ang salitang ito ay kashe. Ang ibig sabihin ng kasay ay masungit, matigas ang ulo, malupit o matigas ang ulo. Kaya naman ang salitang ito ay kadalasang nagpapahayag ng mga taong matigas ang ulo at ng kapalaluan na hindi yumuko, ang kapalaluan na masasaktan kapag nais ng Diyos na makilaho. Narito ang Biblia palapa. Eksodo, Kabanata 32, talata 9. Sinabi ng Panginoon kay Moises, nakita ko ang bayang ito at narito sila'y matigas ang ulo at matigas ang ulo. Ang matigas na puso sa Hebreyo ay hazak na nangangahulugang malakas at pinatigas. Inilalarawan nito ang isang pusong matigas na parang bato. Ayaw tanggapin ang salita ng Diyos at ang saloobin ng pangangaral ng salita. Sinabi ng Diyos kay Ezekiel, kailangan mong humayo at sabihon ang salita at ipangaral ang salita. Sabi niya, mangaral mo na, makinig man sila o hindi, bilang mga tagapagbahagi ng salita ng Diyos, bilang mga ministro, bilang mga taong gustong mangaral at magsalita ng salita ng Diyos. Naniniwala ako na ito ay isang napakahalagang bagay na kailangan nating tandaan. Ezekiel 2, Upo. Ngunit sasabihin mo sa kanila ang aking mga salita, makinig man sila o hindi, sapagkat sila'y mapanghimagsik. Kaya para sa mga hindi pa nanonood ng mga video ninyo, hindi ko alam kung nakikinig kayo o hindi, pero nangangaral pa rin ako sa inyo. Sabi niya, sasabihin mo ang aking mga salita sa kanila, makinig man sila o hindi. At ang aming mga miyembro ng Siyon, hindi tayo mga rebelde. Ngunit sabi ng Diyos, ang mga taong ito na nakatatakdang mapahamak, ang aking paghuhukom ay dumarating sa kanila. Sila ay mga rebelde. Duha Timoteo pa o ipanaral ang salita, maging handa sa panahon at sa labas na panahon. Sumaway ka, mangaral ka ng may buong pagtitiis at pagtuturo. Ipangaral ang salita, ngunit maging handa sa panahon at sa hindi panahon. Busa, dili makapangatarungan ang mga Israelita na wala pa sila kadungog ni Ana. Sinisikap ng Diyos na bigyan sila ng mas maraming pagkakataon upang magsisi at bumalik. At naniniwala ako na ngayon na ang panahon para mangaral tayo sa atong mga kababayan, sa atong mga pamilya, sa atong mga mahal sa buhay. Ang panangaral ay hindi nangangahulugang pag-uutos sa kanila, kundi pag-uupuin lamang sila at babasahin ang Biblia tungkol sa kanila o pagbigkas ng mga talata. Ang pangangaral ay pagbabahagi tungkol sa pag-ibig ni Jesus, pagbabahagi tungkol sa kaligtasan ni Jesus at sa pribilehiyong maaari nating makamtan. Ezekiel 3:19. Gayunmay, kung iyong binalaan ang masama at hindi siya humiwalay sa kaniyang kasamaan o sa kaniyang masamang lakad, siya'y mamamatay sa kaniyang kasamaan. Pero iniligtas mo ang sarili mo. Kaya tayo ay inapasan ng Diyos na humayo at ipahayag ang salita ng Diyos at mangaral. Makinig man sila o hindi, at sabi ng Diyos, sa paggawa niyan,
ililigtas din kita. Sa paggawa niyan, ginagawa mo ang trabaho mo, ang gawain mo. Makinig man sila o hindi, gungit sana at may panalangin, makikinig sila at magsisisi at tatanggap ng kapatawaran sa pamamagitan ng dugo ni Hesukristo. Pangalawa, aniya, mangaral ng walang takot. Ezekiel 2:6. At ikaw, anak ng tao, huwag kang matakot sa kanila o matakot man sa kanilang mga salita. Bagamat may mga dawag at tinik na kasama mo at maupuan mo ang mga alakdan, huwag kang matakot sa kanilang mga salita o manglupaypay man sa kanilang harapan, sapagkat sila'y isang mapanghimagsik na sambahayan. Sabi niya, huwag kang matakot, sapagkat mayon silang mga tinik at dawag para sa imo. Natatandaan mo ba kung saan nagmula ang mga tinik at dawag? Tandaan mo nung nagkasala si Adan, sabi ng Diyos, dahil nagkasala kayo, dahil kumain kayo mula sa bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama, isinumpa ang lupa at tutubo ito ng mga tinik at dawag. Kaya naman, magiging mahirap para sa iyo na kumain mula sa bungang lupa. Kaya nga kailangan mong maghirap at ang pagkain at ang paggawa at pagdadala ng bunga mula sa lupa ay espiritual din, sa espiritual na diwa, pag-eebanghelyo, paghahasik ng binhi at paggawa ng harvest. Ang bungang nagmumula sa binhin iyan ay gawaing ebanghelismo. Ito'y ministeryo. Ngunit sinabi niya na sa halip na bunga, ito ay magbunga ng mga tinik at dawag. Saan man tayo pupunta upang ipahayag ang salita, tatanggapin nila tayo na may mga tinig at dawag at alakdan. Sabi niya, huwag kang matakot, huwag kang mabigla, huwag kang magpapabalik sa iyo. Sabi niya, huwag kang matakot. Ang mga dawag, tinik at alakdan ay naglalarawan ng matinding pag-uusig, pagtanggi at kapihatian na harapin ni Propeta Ezekiel at marahil isang bagay na maaring maharap din ng ilan sa atin. Pero sinasabi niyang hindi takot o takot. At sinasabi niyang huwag kang matakot o manghina. Sinabi niya iyan ng 3 beses, huwag matakot. Ang altera sa Hebreyo, hindi rin naman nagmula ang altira sa salitang yara na nangangahulugang takot. At tuwing linggo, nangyayari ito ng 3 beses. Pinagtitibay tayo ng Diyos, inaalalayan si Ezekiel na sinasabi, ako'y sa sayo. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mawala ng pag-asa. Huwag kang magtaka kung atakehin kanila. Huwag kang magtaka kung hindi kanila tatanggapin. Pero tandaan mo, nandito pa rin ako sa tabi mo. Kaya ibinigay ng Diyos kay Ezekiel ang balumbon at ang atas na ito, ibig sabihin ay isinusugo ni Yeshaya. Kaya isipin natin, bilang pangalawang bahagi, isipin natin ang tungkol sa balumbon. Ezekiel 2:11. Ngayon, ikaw na anak ng tao, pakinggan mo ang sinasabi ko sa iya. Huwag kayong maging mapanghimagsik na gaya ng mapanghimagsik na sambahayang iyon. Ibuka mo ang bibig mo at kainin mo ang inibibagay ko sa iya. Sabi niya, ibuka mo ang bibig mo at kainin mo ang ibinibigay ko sa iyo. Dalangin ko na sana ibuka rin natin ang ating bibig o kainin ang ibinibigay sa atin ng ating Diyos, ang ating Panginoong Hesus. Kaya ano ang balumbon na nito? Mga katangian muna ang balumbon, ito ay isang bukas na aklat. Gusto nato ng mga open book exams, di ba? At gusto namin ang katotohanan. Nagpapasalamat tayo na bukas ang balumbon. Dahil sa Apokalipsis, Kabanata 5, si Apostol Juan ay umiyak ng matuklasan niya na ang aklat, ang Biblia, ay nakakandado at tinatakan ng 7 tatak. Ngunit sa Kabanata 10, Apokalipsis, Kabanata 10, binuksan ang aklat na iyon. Ganon din sa Ezekiel, Kabanata 2, mga versikulo 9 at 10, nang magkagayoy tumingin ako at narito isang kamay ang nakaunat sa akin. At dalangin ko na tayo ay maniwala na iniunat ng Diyos ang kayang kamay sa atin gamit ang balumbon na ito. Sinasabi nito na may isang balumbon sa loob nito.
Nang ilatag niya ito sa harap ko, may nakasulat sa harap at likod. At nakasulat doon ang mga panahoy, pagdadalamhati at daing. Naisip ho ba? Isipin mo ito. Ibinibigay sa iyo ng Diyos ang balumbo na iyan at napakasaya na ibinigay sa iyo ng Diyos ang balumbo na iyan. Kunin mo at bubuksan mo ito o kakainin mo ito at matutuklasan mong ang lahat ay tungkol sa mga panahoy, pagdadalamhati at dalamhati. Ano kaya ang mararamdaman mo? Hindi ko gidapat natanggap ito. Dapat pala, hindi ko kinain itong librong ito, di ba? Hindi masaya ang mensaheng ito. Hindi masaya ang paghahatid nito. Hindi masaya ang pagtanggap nito. Dahil tungkol ito sa huling panahon, sa paghuhukom. Ang mensaheng ito ay hindi para sa libangan. Ang mensaheng ito ay hindi para sa, alam mo, nag-enjoy. Ang mensaheng ito ay isang seryosong babala. Ahayag, Kabanata 10, talata 2. Hawak niya ang kamay niya. May hawak siyang maliit na aklat na nakabukas. Inilapat niya ang kanyang kanang paa sa dagat at ang kanyang kaliwa sa lupa. Ito ang pahayag, Kabanata 10, talata 2. Si Apostol Juan ay nakipagkita sa isa pang malakas na anghel na ibinigay sa kanya ang bukas na aklat, isang maliit na aklat na bukas noon. Kapag nabuksan na ang aklat, makikita na ang lahat ng mga tipan. Makikita ang nasa loob. Ang nasa loob ay inihayag sa atin. Ngayon, kung gusto mong maunawaan kung ano ang nasa aklat at bubuksan ito ng Diyos para sa iyo, ngunit ayaw mo itong suriin. At darating ang paghuhukom at hindi mo alam kung ano ang nangyayari. Kinsa man gyud kaha ang pilde, kinsa man gyud diyay ang nagbinuang niini. Kapag nabuksan na ang libro, naniniwala akong kailangan natin itong kainin, tingnan, kahit ano paman ang laman nito. Dahil kapag nabuksan na ang libro, tumatakbo na ang oras, hindi natin alam kung kailan daro ng katapusan. Sa pahayag, pagkatapos nito ay nagsisimula ang unang 3.5 taon. At pagkatapos, sa ikaduha, 2.5 taon ang kapihitian at naging napakaabalan ng mga bagay-bagay. Ipinahihiwatig nito na bubuksan at ituturo ng Diyos ang kanyang nakatagong pamamahalang tumutubos ang kanyang paghahayag. Kaya't ipanalangin natin na buksan din ng Diyos ang aklat na iyan para sa atin. Habang tayo'y nagsasaliksik, habang tayo'y sama-samang nananalangin, habang tayo'y sama-samang nag-aaral, naway buksan ng banal na espiritu tulad ng sinabi sa atin ni Jesus, naway buksan ng banal na espiritu ang mga dungawan ng langit at ituro sa atin ang mga natatagong bagay ng kaharian ng langit tungkol sa panahon kapag tatapos. Mga taga-Episo 3 siyama at ilabas sa liwanag at upang ipakilala kung ano ang pamamahala sa hiwaga na sa loob ng maraming panahon ay inilihim ng Diyos na lumalang ng lahat ng mga bagay. Matagal na itong nakatago. At darating ang panahon na bubuksan ito ng Diyos para sa aton. At habang nakikita natin ang mga bagay na nangyayari sa ating paligid, habang nakikita natin ang mga bagay-bagay, ang Biblia, ang mga bahagi ng Biblia kung saan nagpropesiya at nagturo sa atin si Jesus tungkol sa huling panahon, ang mga bahagi ng Biblia na nagsasalita tungkol sa huling panahon na natutupad ng isa-isa. Naniniwala ako nga kailangan nating maging alerto at gising at tanggapin ang pahayag na ito na ibinibayag sa atin ng Diyos. At ang paghayag na ito ay hindi isang uri ng pananginip o pangitain. Iyan ay makikita mo ng personal, ito ay isang kapahayagan mula sa Biblia. Pangalawa, ito ay isang aklat na nakasulat sa harap at likod.
Ezekiel 2:10. Nakasulat ito sa harap at likod at sumasalamin ito sa napakalaking nilalaman ng aklat at sa maingat na pagkakumpleto nito ng may kahusayan. Dahil perpekto ang salita ng Diyos, hindi dapat idagdag ang mga kaisipan ng tao. At ang pahayag, Kabanata 5, talata 1. Nakita ko sa kanang kamay ng nakaupo sa trono ang isang aklat na may nakasulat na panloob, panloob at panloob at tinataka ng 7 tatak. Kaya marami itong nilalaman sa harap at likod. Pahayag 22:18-19. Pinatotohanan ko sa bawat taong nakikinig sa salita ng propesiya ng aklat na ito. Kung may magdagdag sa mga ito, idadagdag sa kanyang Diyos ang mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung ang sinuman ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng propesiyang ito, ay alisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa banal na lungsod na nakasulat sa aklat na ito. Kaya kapag tinatanggap natin ang salita ng Diyos, kailangan nating mag-ingat na huwag magdagdag ng sarili nating mga kaisipan. Hindi para idagdag ang nabasa ko sa Google o ang nabasa ko sa kung anong artikulo, kung ano ang iniisip ng ibang tao. Kailangan nating hayaang magsalita ang Diyos sa pamamagitan naton, sa pamamagitan ng banal na espiritu, sa pamamagitan ng mga mismong salitang nakasulat sa Biblia. At kapag sinabing huwag kunin, huwag bawasan, o ibawas dito ang ating naunawaan at ang ating natanggap, kailangan natin itong dalhin sa ating mga buhay, sa ating mga kilos. Huwag mong ibawas ito. Kung sinabi ng Diyos na huwag mong gawin. Huwag bawasan ito sa pamamagitan ng pagsasabi ng ngunit sa kasong ito o ayon sa argumento ng lalaking ito o sa argumento ng taong ito, napakaraming beses na nating sinusubukang ibawas. Pangatlo, ito ay isang aklat na isinulat. Isang aklat na isinulat tungkol sa mga panaghoy, pagdadalamhati at kapihayan. Ezekiel Kabanata 2, versikulo 10. Nakasulat dito ang mga bako, kaguol ug kasakit, mga panahoy. Ang salitang Hebreyo na ito ay kinat na nangangahulugang isang panahoy, isang martsa ng libing. Sa madaling salita, tungkol ito sa kamatayan. Tungkol ito sa mga taong namamatay at umiiyak dahil doon. Mga panahoy, isang propesiya tungkol sa lubos na pagkawasak ng Juda, ang katimugang kaharian. Pagluluksa na hege sa Hebreyo na nangangahulugang daeng ungol sa dalamhapi. Naranasan mo na ba ang labis na lungkot o takot na para ka ng umungol? Nandito ako nung nakaraang linggo nang hindi gumagana ang YouTube. Umungol ako sa mesa ko, umuungol sa computer ko, at ang daing at ungol na ito ay dumarating kapag ikaw ay desperado, kapag ikaw ay natatakot, kapag ikaw ay nababalot ng takot, at kapag hindi mo alam ang gagawin, kapag hindi mo na makontrol ang sarili mo, o kaya kontrolin ang sitwasyon. Ang mga propesiya na ang mga Israelita ay magdurusa ng husto kapag dumating sa kanila ang matinding puot ng Diyos. At ang Aba sa Hebreo ay siya ang tumutukoy sa lahat ng kasawian. Sige, mga binibini, mga ate, huwag niyong gamitan yan ha. Hindi niya ibig sabihin sa Ingles, hindi siya ang kahulugan ng kasawian. Gayunpaman, ang salitang ito na siya sa Hebreo ay tumutukoy sa kasawiang palad na sasapit sa mga Israelita kapag dumating ang paghuhukom ng Diyos. Kaya naman, ang balumbon ay naglamanan ng mga propesiya tungkol sa paggawasak ng katimugang kaharian ng Juda at iba pang mga bansa. Ngunit si Ezekiel ay ginamit ng Diyos upang manghula tungkol sa huling panahon
kaugnay din ng pahayag. Bukod pa rito, ito ang mensahe ng huling panahon na ang mundo ay malilipol sa araw ng paghuhukom ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay mabuting balita para sa mga maliligtas, ngunit kasabay nito ay pagpapahayag ng paghuhukom sa mga mapapahamak. Daniel 9:27. At kapag siya'y makikipagtipan ng matibay sa marami sa loob ng isang linggo, ngunit sa kalagitnaan ng linggo ay ititigil niya ang paghain at ang handog na butil. At sa pakpak ng kasuklam-suklam ay daratong ang isa na siyang sisira, hanggang sa ang ganap na pagkawasak, isa na ipinakda, ay mabuhos sa isa na siyang sisira. Habakuk 2:3. Sapagkat ang pangitain ay sa takdang panahon pa. Nagmamadali ito patungo sa layunin at hindi ito mabibigo kahit na ito ay magtagal. Hintayin mo ito sapagkat tiyak na darating ito, hindi ito magtatagal. Hindi na to alam kung kailan darating ang panahon ng paghuhukom na ito. Kung may magsasabing alam niyang isa siyang erehe, hindi natin alam. Pwedeng bukas, pwede ring 10 taon, o pwede ring 100 taon. Pero may Diyos, ibabahagi ko ito sa araw na ito ng Panginoon. Ngunit, sinabi ni Jesus na kailangan mong maunawan ang mga panahon at ang mga tanda ng mga panahon. Mao nga sa akong hunahuna, mas maayo gayod nga kanunay kitang andam kaysa sa dili. Mas mabuting maging handa ng sobra. Mas mabuting maging handa ng sobra kaysa hindi. Kaya ang saloobin ng pagtanggap sa balumbon ay dapat na makakaapekto sa aklat. Ang pagkaon ay paglalagay nito sa iyong sistema. Lalo na sa panahon ngayon, maingat tayo sa ating kinakaon. But, kailangan nating maging mangingat sa kung ano ang pumapasok sa ating bibig. Sa panahon na yun, kailangan na nating mag-isip ng malalim tungkol sa paggamit ng ating kamay sa pagkain, hindi ba? Dahil sa panganib ng virus, kapag nilagay natin sa ating bibig, ibig sabihin ay magiging bahagi na ito ng aking pagkatao. Hindi ko kailangang lunukin ito, tunawin ito, at iyon ay magiging aking dugo at aking laman. Kailangan natong kainin ng libro. At iniisip ko kung bakit sinasabi ng Biblia at bakit sinasabi ng Diyos, kung bakit sinasabi ng Diyos na kainin ang libro kaysa makimig sa mga salita. Ano sa tingin mo ang pagkakaiba? Kita mo, minsan kabagdayo. Kapag nakikinig ako sa salita, nakakalimutan ko. Kapag hindi ako nagbigay ng buong atensyon, maaring may ilang bagay akong makaligtaan. Pero kapag kumakain ako, nagiging bahagi ko na ito, lahat ng ito. Kaya nga sinasabi ng Diyos, tanggapin ang salita at pakinggan ito. Tulad ng pagmuya mo nito, lasapin ang lasa nito, lunukin ito, at makinabang sa mga sustansya na nagmumula rito. Imon siya, kana ang ihatag nako namo, pinadayagan na pulo 9, gihatag niya ang gamayng libro nga abli ug miingon, kuhaa og kana kini. Dapat makinabang ang propeta rito, Robi. Ngunit dapat nating tanggapin ang salita bilang kanilang pang-araw-araw na pagkain, ang ating pang-araw-araw na pagkain. Mateo Kabanata 4, versikulo 4, Job 23, versikulo 12. Hindi ako humiwalay sa utos ng kaniyang mga labi. Ang mga salita ng kaniyang bibig ay aking pinahalagahan ng higit pa sa aking kinakailangang pagkain. Kita mo, hindi tayo mabuhay ng matagal nang hindi kumakaon. Tama? Kailan na natong kumain? Kaya sinasabi niya, gawin mo itong pagkain mo araw-araw. Gawin itong pangunahing pagkain. Sa espiritual na aspeto, kahit sa panahon ng Kwaresma,
Mahirap para sa maraming tao ang mag-ayuno kahit isang kainan o kahit isang araw lang. Sobrang pinapahalagahan nila ang pagkaon. May mga nagsasabi na hindi ako basta-basta makapag-ayuno. Ngunit sa espiritual na aspeto, gaano ka nakatagal nag-ayuno? Sabi niya, kainin mo ang pagkain, kainin mo ang tinapay, kainin mo ang salitang sito. Jeremias 15:16. Natagpuan ko ang iyong mga salita at kinain ko ang mga ito. Kailangan mo nang ibuka ni Ezekiel ang kaniyang bibig para kainin ang balumbon. Sabi niya, ibuka mo ang bibig mo at kainin ang inibibigay ko sa inyo. Ano ang ibig sabihin ng pagbuka ng bibig? Ang ibig sabihin ng paza ay ang pagbuka ng malapad ng bibig at nagpapahiwatig ng taimtim na pananabik sa salita. Maisip mo ba ang imahe ng mga ibon, maliliit na batang ibon na naghihintay? Kapag ang ibong nanay o ibong tatay ay nagdala ng bulate, binubukan nilang lahat ang kanilang bibig para humingi, naghihintay na ipasok ng ina o ama ang bulate na iyon sa kanilang bibig. Parang ganoon. Hanapin ito, tanggapin ito, at dapat pakainin ang tiyan at punuon ang katawan nito. Huwag mo lang basta nguyayan at iluwa. Dahil tandaan, sa Apokalipsis Kabanata 10, kinuha ni Apostol Juan ang aklat na iyon at kinain ito. Matamis sa bibig, ngunit mapait sa tiyan. Kaya ang mga matatalino, nguyayin at iluluwa nila ito para hindi makarating sa tiyan, para hindi nila maramdaman ang pait sa espiritual na pananalita. Pero sabi niya, kailangan daw namin. Sabi, anak ng tao, pakainin mo ang iyong tiyan at busugin mo ang iyong katawan. At sinasabi ng KJV, punuon mo ang iyong mga tiyan ng balumbon na ito na ibinibigay ko sa iyo. Pagkatapos ay kinain ko ito at ito ay matamis na parang pulot sa aking bibig ngunit mapait sa tiyan. Nako, ang tiyan at bituka ay mga organo sa katawan. Ngunit ang sinaunang mga Hudyo ayon sa pagkaunawa ng mga Hebreyong Hudyo ay itinuring ang mga ito hindi lamang bilang mga bahagi ng katawan, kundi binhi ng pagkatao ng isang tao, ang tiyan o ang mga bituka. Kaya naman kailangan kainin ni Ezekiel ang salita ng Diyos upang ang kanyang pagkatao ay unti-unting maayon sa salita. Kailangan itong dumating, magbago at makaapekto ng lubusan sa iyong karakter. Kolosas 3:16. Manahan nawa ninyong sagana sa inyo ang salita ni Kristo at manahan kayo sa buong karunungan. Turuan at paalalahanan ninyo ang isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo, mga himno at mga awiting spiritual. Umawit kayo ng may pasasalamat sa Diyos sa inyong mga puso. Kailangan itong baguhin tayo, ubot hangtud sa atong pagkatao at ang ating mga puso. At pagkatapos ay sinabi niya, kapag kinain mo na ito, dapat mong ipangaral ang salita, dapat mo itong ipamuhay, at dapat mo itong bigkasin. At para mangyari iyon, kailangan talaga natin itong gawing atin. Tulad ng, alam mo, kapag kumakain ako ng isang bagay at kinakain ko ito ng labis, kailangan itong ipahayag. Kailangan itong makaapekto sa mga taong nakapaligid sa kanya. Sa tingin ko, nagbigay na akong ganitong halimbawa dati. Dahil Koreano ako, pag-usapan ko ang tungkol sa mga Koreano. Maraming tao. Nung una akong pumunta sa amin, maraming tao ang nagsabing, amoy bawang ang mga Koreano? Totoo ba yan? Dahil napakarami nilang kinakain na kimchi at maraming bawang ang kimchi. Siguro, kapag kumain ka ng sapat, ito ay ayoy. Lumalabas ito sa kahit anong paraan. Kapag natunaw mo na ito at ginawa mo itong bahagi ng iyong pagkatao, lalabas itong muli sa iyo. Kapag mayroon tayong salita ng Diyos, napakaraming pumapasok at natutuklasan ito at nagiging bahagi na ito ng ating pagkatao. Ito ay nasa ating mga bituka, sa ating tiyan, nagiging bahagi na ito ng aking pagkatao.
Pagkatapos ay lalabas ito sa ating kilos, sa ating pananalita, at tayo ay maamoy. Ano ang amoy naton? Ang bango ni Hesukristo. Ang mga Israelita na may matigas na noo at matigas na puso ay ayaw makinig sa salita. Gayunpaman, hindi kinailangang matakot si Ezekiel dahil mas pinatigas pa ng Diyos ang mukha at noo ni Ezekiel. Napansin mo ba ito noong binabasa mo ang Ezekiel? Sabi niya, tandaan mo na nabasa natin kanina, pumunta ka sa sambahayan ni Israel, mga rebelde sila. Matigas ang ulo nila, matigas ang puso, di ba? Matigas pa rin ang ulo. Ngunit, ang sambahayan ni Israel ay hindi handang makinig sa iyo, sapagkat ayaw nila akong pakinggan. Sapagkat ang buong sambahayan ni Israel ay may matigas na noo at matigas ang puso. Bersikulo siyam. Parang si Imiri, mas matigas pa sa batong pinggan. Ginawa kong noo mo ang iyong pakikipag-usap kay Ezekiel. Huwag kang matakot para sa kanila. Umanglupaypay man sa harap nila, bagaman sila'y isang mapanghimagsik na sambahayan. Kaya naniniwala ako na gagawin kang mas malakas ng Diyos kaysa sa mga masasama. At dito, ang flint ay parang flintstone, ngunit ang emery ay shamir sa Hebreyo at tumutukoy sa isang diamante. Ang noo mo ay magiging parang diamante. At ang diamante ay maaring gumawa ng mga tunel, ayang basagin ng mga diamante ang mga bato. Gaano man katigas ang isang batong pingkian, mas mahina pa ito kaysa sa emery. Gayon din, kahit na ang mga Israelita ay maging rebelde, hindi sila mananaig laban kay Ezekiel na may hawak ng salita ng Diyos. Maniwala tayo diyan. At tinitingnan ko ito na parang kapag binigyan tayo ng Diyos ng ulong parang noo, parang diamante, ay hindi katigasan ng ulo. Ito ay pananampalatayang hindi nakikipagkompromiso sa mundo, pananampalatayang hindi nayayanig sa pakikinig ng iba't iba at maling mga turo at ideya. Bilang konklusyon, si Ezekiel ay dapat maging isang bantay bunga ng pagkaing ito, nitong itong balumbo ng aklat. At bilang resulta ng pagiging tinawag at isinugo ng Diyos, siya ay naging isang bantay. Ezekiel 3. Anak ng tao, ginawa kitang bantay sa sambahayan ni Israel. Tuwing makakarinig kang salita mula sa aking bibig, bigyan mo silang babala para sa akon. Mga awit 121:4. Narito, siyang nag-iingat ng Israel ay hindi iidlip ni matutulog man. Isaiah 62:67. Sa ibabaw ng iyong mga kuta, O Jerusalem, naglagay ako ng mga bantay buong araw at buong gabi, hindi sila kailanman tatahimik. Kayong mga nagpapaalala sa Panginoon, huwag kayong magpahinga para sa inyong sarili, at huwag ninyo siyang bigyan ng kapahingahan hanggang sa kaniyan itatag at gawin ang Jerusalem na kapurihan sa lupa. Gayang sinabi ni Jesus, ang aking Ama ay patuloy na gumagawa at tayo na kaniyang mga bantay. Ang mga bantay ay mga taong nananatiling gising sa gabi kapag dumidilim, hanggang sa muling dumating ang liwanag upang protektahan ang kaniyang mga tao. Naniniwala ako na tinatawag tayong Diyos upang maging kayang mga bantay. Ang mga panahong ating ginagalawan ay lalong dumidilim. Ibig sabihin niyan, kailangan nating maging mas gising at gising na parang mga bantay. Kailangan natong maging handa sa paghihip ng trompeta tulad ng mga bantay pagdating ng oras. Ang Diyos ay lalong nagiging abala at naniniwala ako, Zion, kailangan din natin maging mas abala. Balikan naton ang Mateo, Kabanata 2024, Mateo 24. Nabasa natin ito bago ang bersikulo 3-5. Ang langit at lupa ay lilipas,
Ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas gaya ng dati habang ako ay naghanda para dito sa pagsasahim-papawid at pagbabahagi ng salita. Ito ang pumasok sa isip ko. Ito ang pumasok sa isip ko. Nagsasara na ang mga negosyo. Hindi tayo makalabas ng ating mga tahanan dahil sa COVID-19. At para sa maraming tao, alam mo na, ang mga bagay-bagay ay gumuguho na. At hindi rin ito ganon. Sabi niya, simula pa lamang ito ng mga hirap sa panganganak. Ngunit sinabi niya, kahit ang langit at lupa ay lumipas, ang aking mga salita ay hindi lilipas. At nagpapasalamat ako sa Diyos dahil negatibo ang imahe ko dati sa henerasyon ng PGIF. Alam mo na ngayon kung ano ang PGIF, di ba? PGF. Ang T ay Twitter, ang G ay Google, ang I ay Instagram, ang F ang Facebook. Akala mo noon, salamat sa Diyos at Biyernes na ngayon, di ba? Sa panahon ngayon, ang ibig sabihin ng TGIF ay pagbuo ng social networking, tama ba? Pero tandaan, sinasabi na kapag may nangyaring mali, ang Diyos ang gagawa ng paraan. Gamao ang Diyos ng mga paraan. WhatsApp, YouTube at Zoom. Gagawa ang Diyos ng mga paraan para marinig natin ang salita. Balik tayo sa salita. Mateo, Kabanata 24 mula sa versikulo 6. Sinasabi nito na makakarinig kayong mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Tiyakin ninyong hindi kayo matakot sapagkat ang mga bagay na iyon ay dapat mangyari. Pero hindi pa iyon ang katapusan. Maglalaban-laban ng bansa at ang kaharian laban sa kaharian. Magkakaroon ng tagutom at lindol sa iba't ibang dako. Ngunit ang lahat ng mga bagay na ito ay pasimula pa lamang ng mga paghihirap ng panganganak. Kung magkagayoy, ibibigay nila kayo sa kapihatan at papatayin kayo at kayo'y kapupuotan. Kapupuotan kayong lahat ng bansa dahil sa aking pangalan. Sa buong panahong iyon, marami ang matitisod at magkakakanulo sa isa't isa at mapupuot sa isa't isa. Maraming huwad na propeta ang lilitaw at ililigaw ang marami dahil lumalala ang kawalan ng batas. Ang pag-ibig ng karamihan ay lalamig, ngunit ang magtitiis hanggang wakas, siya ang maliligtas. Versikulo 14. Ang ibanghelyong ito ng kaharian ay ipangangaral sa buong mundo bilang patotoo sa lahat ng mga bansa. At pagkatapos ay darating ang wakas. At dito naniniwala akong binibigyan tayo ng Diyos ng isang gawain. Darating ang katapusan. Ngunit sino ang magpapahayag ng salitang ito sa buong mundo? At gayon din, dahil binabasa natin ang tungkol sa mga huling araw, basahin natin ang isa pang sipi sa Daniel. Daniel Kabanata 12, versikulo 4. Tingnan ang Daniel Kabanata 12, mga bersikulo 1 hanggang 3. Ipinakita ng Diyos kay Daniel ang isang dakilang pananaw at sinabi niya, "Tatakan mo iyan." Itago ang bersikulo 4 na ito. Ngunit ikaw, Daniel, itago mo ang mga salitang ito at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. At pagkatapos ay nagsalita siya tungkol sa huling panahon. Marami ang babalik at babalik. May kahulugan nito. Marami ang babalik-balik ng napakabilis at ang kaalaman ay lalago sa huling panahon na ito. Marami ang babalik-balik ng mabilis. Alam mo, may narinig akong mga tao sa Beijing na nagsasabing, tinatawagan ang isang tao na nagsasabing, "Hoy, magkikita tayo para sa tanghalian sa loob ng ilang oras." At ang tanghalian na iyon ay gaganapin sa Busan sa Korea at babalik siya para sa hapunan sa Beijing. Alam mo, napakabilis talaga ng mga bagay-bagay. Pabalik-balik ang mga tao.
Sa ngayon, hindi tayo maaring bumalik at bumalik. Kailangan talaga naton. Ito ang panahon para tayo ay tunay na magnilay-nilay. At pagkatapos ay sinasabi nito, ang kaalaman ay lalago. Sinasabi nila na ang datos o impormasyon na mairon tayo ang buong mundo sa nakalipas na 10 taon ay mas maraming impormasyon kaysa sa impormasyon na sa nakalipas na 100 taon ay nagiging parami ng parami itong datos, impormasyon at kaalaman. Sa huli, sa palagay ko, ay walang sinuman ang makakatanggi sa katotohanan, papalapit na tayo roon. At naniniwala ako, dalangin ko na sa araw na ito ay tunay tayong manalangin at mag-isip at magkaroon ng panahon ng pagninilay-nilay tungkol sa kung anong uri ng mga panahong ating kinabubuhayan at ano ang kailangan nating gawin, ano ang kailangan nating malaman. At hingin naton ang tulong ng Diyos at hanapon ang tawag at pangitaan ng Diyos. At sa halip na malungkot sa panahong ito, tanggapin natin ang bagong gawaing iyon, isang bagong pakihamdam ng Diyos na gumagawa ng gawain ng Diyos. At naniniwala ako na malapit na tayong pahintulutan ng Diyos na bumangon at humayo, dala ito, ang salitang ito na ibinibigay niya sa atin. Amen. Manalangin tayo. Ama naming nasa langit, nagpapasalamat kami sa pagbibigay sa amin ng panahong ito upang pag-isipan si Ezekiel kung paano siya tinawag ng Diyos, ng iyong Diyos, at tinanggap ang balumbo na iyon, ang salita ng huling panahon. Ama, alam po namon na hindi ito nakakatuwang gawin. Alam namin na nangangailangan ito ng malaking dedikasyon. Ngunit Ama, naniniwala kami na tinatawag mo rin kami ngayon. Tabangi intawon kami nimo, nga dili gayud kini himuon nga rason para lang sa paglingkod ug pagbati sa tumang kasubo o magpahina. Ngunit gaya ng sinasabi ng iyong salita, tulungan mo kaming maging iyong mga bantay tulad ni Ezekiel. Tulungan mo kaming maging handa. Tulungan mo kami, Ama. Bigyan mo kami ng pangunawa sa iyong salita at protektahan kami upang hindi kami manghina o mawalan ng pag-asa o masiraan ng loob dahil sa iba't ibang mensahe na ibinibigay sa amin ng mundong ito o ni Satanas. Kaya Ama, kung sino man ang sumasamba rito ng sama-sama, dalangin namin na pagpalain mo sila, protektahan sila, at tawagin ang bawat isa sa kanilang pangalan, at hayaan silang matanggap ang pangitain iyon. Ama, maraming salamat po sa iyong biyaya. Naniniwala po kayong sasagutin ninyo ang panalangin ng bawat isa ngayong gabi. Ang lahat ng ito ay hinihiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo nang may pasasalamat. Amen.